Kalbaryo at ating idedeklara ang kapangyarihan na mayroon tayo dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang ating Diyos po, napagtagumpayan niya ang kamatayan, napagtagumpayan niya ang kasalanan, napagtagumpayan niya ang anumang sakit at karamdaman. Ang ating Diyos ay matagumpay at tayong mga anak niya ay matagumpay rin. Yun po ang kailangan natin ideklara ngayong umaga. So, tayo po yung magsama-sama magpuri sa ating Panginoon. Tayo po yung tumayo. Let's worship our God. Let's praise Him. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil sa araw na ito aming pong idedeklara ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay muli. Lord, thank you for you are alive and you will forever be alive, Lord God. Walang anumang pangyayari sa aming buhay ang makaka-cancel ng ginawa mo, Panginoon. Lord, we know na binayaran mo na once and for all ang aming mga kasalanan. And because of that, we have the freedom to worship you, to praise you. Freedom, Lord God, from sins. Freedom from the oppression of the enemy because of the name of Jesus. Kaya po, Panginoon, sa araw na ito, kami aawit, kami sasamba, kami magpupuri na malaya na, Panginoon. We will declare your goodness and we will declare your grace, your faithfulness. We will declare that you are alive, forever alive, Lord God. Lord, maraming salamat po. Kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Kami nagpapasalamat sa iyong katapatan sa aming buhay. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan mo lang, Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! We praise you, Lord Jesus. Sa pulihan po natin ang ating Panginoon.
Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly, there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Then the angel spoke to the women. "Don't be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus who was crucified. He is not
Kalbaryo. Namatay, inilibing. Ngunit nung ikatlong araw, ikaw ay muling nabuhay. Salamat po, Panginoon. Dahil sa iyong muling pagkabuhay, nagkaroon kami ng pag-asa. Dahil sa iyong muling pagkabuhay, tinuldukan mo ang kapangyarihan ng kaaway. Tinuldukan mo ang kapangyarihan ng kasalanan. At tinuldukan mo ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya sa oras na ito, Diyos, taus-puso kaming nagpapasalamat sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At higit sa lahat, Panginoon, sa iyong muling pagkabuhay. Sa umagang ito po, Diyos, muli aming pong dalangin na ikaw ay patuloy na mangusap sa iyong mga anak. Katagpuin mo ang bawat isa. At hayaan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nangamatay na sa aming mga buhay. Ngayong araw na ito, Diyos, sa iyong muling pagkabuhay, lahat ay mabubuhay, Panginoon. Ama, salamat po. At dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na pagkilos ng iyong kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Ang patuloy na pagkilos ng iyong banal na Espiritu. At higit sa lahat, Panginoon, ang malayang pagpapahayag ng iyong mga buhay at makapangyarihang salita. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po makakaupo na at lahat ng mga kids po natin ay pwede na pong pumunta doon sa kids room. God. Ito yung araw na kailangan po nating magpasalamat sa ating po Panginoon. Ito yung araw na kailangan po natin magsaya, mag-celebrate. No? Hindi dahil nung mga nakarang mga araw, maraming mga tao malulungkot. Maraming mga tao ay kanilang inaalala ang pagkamatay ng ating pong Panginoon. Pero salamat sa Diyos, totoo nga na merong Kristong pinahirapan, merong Kristong umako ng lahat ng pagpapahiya, lahat ng sakit, lahat ng pahirap na ginawa ng mga sundalong Romano. Merong isang Kristong ipinako sa krus ng Kalbaryo at merong isang Kristong namatay, inilibing, ngunit nung ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Amen? Yun po yung kagandahan ng Diyos na ating pong sinasamba. Dahil yung Diyos natin na itinataas, sinasamba, dinadakila, inaawitan sa lugar na ito ay hindi Diyos na patay. Amen? Kundi ang Diyos natin ay buhay na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating po Panginoon. At siya po ay mananatiling buhay. So, this is the day that we need to celebrate. Dahil ang Diyos po natin ay buhay na buhay. Sa umagang ito, patuloy po nating ihanda yung ating po mga sarili. Ang ganda po ng kilos at galaw ng Panginoon. Damang-dama po natin ang presensya ng Diyos sa apat na sulok ng lugar na ito. At alam po natin na sa ating pong sama-samang pag-awit, pagsamba, pagpupurit ng natin pong ginawa kanina, alam po natin na ito'y tinanggap ng ating pong Panginoon. At dahil sa ginawa po nating pagpupuri at pagsamba, kitang-kita po natin at damang-dama po natin na pumukas ang pintuan ng kalangitan at ibinuhos niya ang kanyang kapangyarihan sa ating pong kalagitnaan. At ako po'y naniniwala na sa umagang ito, sa ating pong mga buhay ay merong gagawing napakaganda ang Diyos. Na yung mga bagay na sa tingin po natin, na sa isip po natin, ito ay nangamatay na. But
because we celebrate the resurrection of Jesus this morning. Lahat ng mga bagay sa buhay natin na sa tingin po natin ay nangamatay na, ay magkakaroon ng buhay. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, lahat ng mga bagay na sa tingin mo ay patay na sa iyong buhay, sa umagang ito, ay magkakaroon ng buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Buksan po natin ang ating po mga banal na kasulatan sa aklat po ng Mark chapter 16, verse 6. Gaya po ng pinagdiriwang at ginagawa ng maraming mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang po natin ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesukristo. Yung iba, sila ay gumagaya lamang dahil ito ay nakasanayan ng kanilang mga ninuno at ng kanilang mga magulang. Yung iba naman ay nakikiuso lang dahil yun ang ginagawa ng marami at hindi nila alam ang tunay na kadahilanan. Pero sa umagang ito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, meron po tayong batayan kung bakit ginagawa po natin na tuwing dumarating ang ganitong araw, ay ating pong ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, pag ating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon, meron pong namatay. Amen? Meron pong namatay. Pero tingnan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. In Mark chapter 16 verse 6, "But the angel said to them, 'Don't be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He is not here. He has risen from the dead. Look, this is where they laid his body." Ito yung panahon na meron pong mga alagad ni Jesus, lalo-lalo na po si Maria, ay nagmamadali na pumunta po sa lugar kung saan inilibing ang ating pong Panginoong Jesus. At doon sa lugar kung saan po inilibing si Jesus, ay gusto nilang makita, no, kung ang Jesus na kanilang sinampalatayanan at nakasama ng 3.5 years ay nandoon pa. Pero ganoon na lamang ang kanilang pagkamangha dahil nung sila ay dumating doon sa lugar kung saan inilibing ating pong Panginoong Jesus, yung malaking bato na siyang naging daan para matakpan yung butas kung saan inilibing si Jesus ay nakabukas na. At dahil doon sa kanilang nakita, nagmamadali silang pumasok. At nung sila ay nakapasok nila, sila ay nagulat at namangha dahil wala na doon ang katawan ni Jesus. At gaya po ng ating pong binasa na inyo pong napakinggan, ay ang anghel ng Diyos ay nangusap sa kanila na sabi ng anghel ng Diyos, dahil kitang-kita ng anghel ng Diyos yung kanilang pagkatakot, yung kanilang pagkamangha, no? Dahil wala na ang katawan ni Jesus doon kung saan ay inilibing ang ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Tagalog, sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong manghilalas. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Nagbangon siya, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan sa kanya." So makikita po natin maliwanag na ang Kristo na inilibing doon sa lugar na iyon, na hinahanap nila Maria at nung mga iba pa
noong mga oras na iyon ay si Kristo na taga Nazaret na ipinako at namatay at inilibing. Hindi po basta-basta kung sinong tao, kundi yung Kristo na ipinako at namatay. At ang kadahilanan kung bakit siya ay pinahirapan, ang kadahilanan kung bakit siya ay pinako at bakit siya namatay ay dahil sa iyo at sa akin. Siya ang naging substitute upang akuin ang anumang kaparusahan at kahatulan na dapat maranasan at tanggapin ng isang tao. Pero dahil sa pag-ibig ng Ama at ayaw ng Diyos na ang kanyang nilalang ay mapahamak at iisa lamang ang karapat-dapat na pwedeng maging tunay na alay upang katanggap-tanggap at ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay malinis at mapatawad ay sa pamamagitan lamang ng dugo ng kordero ng Diyos. The blood of the Lamb. At yun po ang nangyari. At dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sabi ng banal na kasulatan na sa pamamagitan ng mga dugo na umagos mula sa katawan ni Jesus ang siyang naging daan upang ang ating karumihan ay malinis at upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad. At sabi rin po ng banal na kasulatan, ang buong katawan ni Jesus ay nadurog na sugatan na warak upang ang sino mang merong sakit at karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. At yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. By the stripe of Jesus, we are healed. Amen? Tayo ay pinagaling na ng ating Panginoon dahil sa mga sugat at latay na tinamo ni Jesus. At nung si Jesus ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo at ibinigay niya ang kauli-ulihan niyang pananalita at hininga, akala ng kaaway, akala ni Satan ay nagwagi siya. Dahil yung Kristo na kinikilala ng mga tagasunod niya, yung Kristo na sinabihan that the King of the Jews ay patay na. Pero nagkamali si Satan. Dahil bagamat namatay si Jesus, pero nung siya'y inilibing, pagkalipas ng 3 araw, nung ikatlong araw, si Jesus mula sa libingan, mula sa kamatayan, siya'y bumangon at siya'y muling nabuhay. At ang katotohanan, hanggang ngayon, ang ating pong Panginoong Yesus sa pinaglagakan natin ng ating pong mga buhay, ay buhay na buhay, nakaupo sa kanang luglugan ng Ama, at wala po siyang ibang ginagawa, kundi nag-i-intercede sa bawat isa po sa atin. Amen? At alam niyo po, yun po ang napakagandang balita na dapat nating tanggapin at maunawaan sa umagang ito. That Jesus is alive. Na siya'y bumangon mula sa libingan. Meron pong isang tao sa Biblia, sa Lumang Tipan, na doon po sa Numbers chapter 17 na ang kanyang pangalan ay si Aaron. Noong si Aaron po ay itinalaga bilang punong saserdote noong panahon na iyon, maraming mga tao ang hindi matanggap na si Aaron ay ginawang high priest. At dahil sa pangyayaring iyon, sabi ng Diyos sa 12 tribes of Israel, kumuha kayo ng bawat isa sa bawat tribo
na representative, at sa bawat representative na yan ay magdala ng isang sanga na tuyo at kanilang iaalay at ilalagay sa altar. So lahat ng bawat representative ng 12 tribes of Israel, kabilang na doon si Aaron, ay nagdala ng tuyong sanga ng kahoy at inilagay nila sa altar, at hindi naglaon yung sanga na tuyo na inalay ni Aaron ay nagkaroon ng buhay. Amen? Ito ay nagkaroon ng buhay, at sabi po ng Biblia, at ang punong kahoy na iyon na tuyo ay nagkaroon ng buhay, at ito'y namunga ng alay. At alam niyo po kung anong ibig sabihin nun? Ito ay isang pagpapakita, na kino-confirm ng Diyos ang pagkatawag kay Aaron. Sa umagang ito, mga minamahal kong kapatid, kung paano ang isang patay na sanga ng kahoy ay nabuhay at kayang buhayin ng ating pong Panginoon at bigyan ng buhay. Mga minamahal kong kapatid, anumang mga bagay na patay na sa ating pong mga buhay ay kayang-kayang buhayin ng Diyos. Kung ang patay na sa iyong buhay ay ang iyong pag-asa, sa umagang ito, magkakaroon ka ng pag-asa. Kung sa tingin mo ang patay na sa iyong buhay ay ang mga pangarap mo, kapatid, sa umagang ito, yung mga pangarap mo na sa tingin mo ay patay na, ay muling bubuhayin ng ating pong Panginoon. Kung nawawalan ka na ng pag-asa na ang anak mo ay magbago, kapatid, sa umagang ito, muling ipapakita ng Diyos na ayon sa kanyang muling pagkabuhay, ang lahat ng mga patay na bagay sa atin pong mga buhay ay magkakaroon ng buhay. Amen? Maraming mga religious group sa iba't ibang panig ng mundo na kanilang sinasabi na ang kanilang religious leader ang kanilang Diyos at tagapagligtas. They consider their religious leaders as their Messiah and Savior. At itong lahat ng mga religious leader na ito ay nabuhay, at dumating din yung panahon na sila ay binawian ng buhay at sila ay namatay. Pero itong lahat ng mga religious leader na ito, kagaya ni Buddha, siya ay nabuhay, ngunit siya ay namatay at nanatiling patay. Si Muhammad, na kinikilalang tagapagligtas ng lahat ng mga Islam o ng mga Muslim, siya ay nabuhay, siya ay namatay, inilibing, at ang kanyang katawan ay nanatili doon sa libingan. Pero salamat sa Diyos na ang ating Diyos na sinasamba sa lugar na ito ay hindi si Buddha, hindi si Muhammad, o hindi sino pa mang mga religious leader na nabuhay, namatay, at nanatiling patay. Bagamat ang Diyos na ating sinasamba, itinataas at kinadakila sa lugar na ito ay walang iba si Jesus, pinahirapan, kinutya, ipinako sa krus, namatay, inilibing, ngunit nung ikatlong araw, siya'y muling nabuhay at nananatiling buhay, at patuloy natin siyang pupurihin at sasambahin sa ating pong mga buhay. Amen? Yun ang pagkakaiba nating mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Si Kristo
Kristo na ating tagapagligtas ay buhay na buhay. Amen? At alam niyo po, sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon, kailangan talaga nating magpuri, kailangan nating magsaya, at kailangan nating magpasalamat. Kung dumarating yung ganitong mga araw, as we continue to worship God because of what He has done in that cross of Calvary 2,000 years ago, kailangan, kapatid, palagi din nating ipagpasalamat ang kanyang muling pagkabuhay. Dahil ang kanyang muling pagkabuhay ay meron pong mga benepisyo sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya at tagasunod niya. At ano yung mga benefits ng muling pagkabuhay ni Jesus? Na hindi lang basta alam natin na si Jesus ay muling nabuhay. Mula sa patay, mula sa kamatayan, o mula sa libingan. Ano yung mga benefits na kailangan po nating malaman at matanggap at ma-enjoy po natin sa ating pong mga buhay? Kasi pag naunawaan po natin ang mga bagay na ito, kapatid, patuloy kang magpupuri at magpapasalamat sa ating pong Panginoon. Na kahit sino pa magturo sa iyo ng mga bulang propeta, hindi ka basta-basta maniniwala at susunod. Because you understand, na there is benefits doon sa resurrection ng ating pong Panginoong Jesucristo. Number one, na dapat nating maunawaan at dapat nating matanggap na benepisyo doon sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Jesus demonstrates victory over Satan, sin, and death. Ipinakita po ng ating pong Panginoong Jesus ang katagumpayan na kanyang ginawa over Satan, over sin, and over death. Na pinagtagumpayan ni Jesus ang anumang gawa ng kaaway, ng anumang kasalanan, at ng anumang kamatayan. Acts chapter 2 verse 24. Ano sabi po niya? But God raised Him from the dead. Sino raw? Sino raw itong God raised Him from the dead? Si Jesus. God raised Him from the dead, bringing Him from the agony of death, because it was impossible for death to keep it hold on Him. Sa Tagalog, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. Sino raw yung binuhay na muli? Si Jesus. At pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. Ibig sabihin, walang kontrol ang kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ni Jesus. Dahil ang ino-offer ni Jesus ay buhay. Amen? So kung si Jesus ay nanatiling patay at nandoon sa libingan, kapatid, nagwagi ang kaaway. Nagwagi ang kapangyarihan ng kamatayan at nagwagi ang kapangyarihan ng kasalanan. Pero dito po sa salita ng Diyos, ipinapakita na maging ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa buhay ni Jesus. At sa kanyang muling pagkabuhay, tinapos niya ang kapangyarihan ng kamatayan at tinapos niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Dahil ang bunga ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Amen?
Revelation chapter 15, beginning verse 55 up to verse 57, sabi ganon ng salita ng Diyos, "Where, O death, is your victory?" Kagaya po ng inawit po natin kanina. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin. And the power of sin is the law. But thanks be to God. Sabi mo sa iyong katabi, thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Dahil napagtagumpayan ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan at ang kapangyarihan ng kamatayan, ikaw at ako ay meron na rin tayong tangan-tangan na katagumpayan. Amen? Sa Tagalog, ang ganda ng sinabi, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Para bang kinukutya? Pero parang siya, nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Wala! Dahil, sabi ni Jesus, "Death, where is your victory?" Wala! Because Jesus has risen from the dead. And then sabi niya, kamatayan, nasaan ang iyong kamatag? Where is your sting? Wala. Because Jesus has risen from the dead. Amen. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Kaya makikita po natin ang unang-unang pinagtagumpayan ni Jesus dito ay yung kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga doon sa krus ng Kalbaryo pa lamang, umagos na ang kanyang dugo at sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos ang naging dahilan upang ang lahat ng kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Romans chapter 8 verse 1 and 2. Sabi ganon, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen? Because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Hallelujah! So kung naniniwala ka na si Kristo ay ipinako sa krus, ang kanyang dugo ang naging daan upang malinis at mapatawad ang lahat ng iyong kasalanan, sabi ng banal na kasulatan, wala ng condemnation. Amen? Hindi ka na magigilty. Dahil alam mo, gaano man karami, gaano man kalaki ang iyong mga kasalanan o pagkakamali, ang lahat ng iyon ay binigyan na ng kapatawaran ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kung totoong tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, kapatid, wala nang condemnation sa buhay mo. Amen? Wala nang paghuhusga. Dahil alam mo na ikaw ay pinatawad na ni Kristo
iyong mga kasalanan. Alam mo na ikaw ay nilinis na sa lahat ng iyong karumihan. At ito ang good news. Hindi lamang tayo nilinis sa ating karumihan, hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi Kanya nang tinalo ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Kaya sabi dito, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kapatid, kung hindi ka pa sigurado sa iyong relasyon sa umagang ito at hindi mo pa alam ang katotohanan na totoong tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid, kailangan mo nang gawin ngayon sa araw na ito. Bakit? Kasi sabi, hindi na makakaranas ng anumang paghahatol ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo. Amen? Ibig sabihin, isinuko mo na ang buhay mo sa Kanya. At tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi ka man maunawaan ng ibang tao, iba man ang paningin at pangunawan ng ibang tao sa iyo. Basta ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na tinanggap mo si Kristo at ikaw nakipag-isa na sa Kanya. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay hindi na hahagtunan. Amen! Pwede tayong matulan ng tao. Pwede tayong husgahan ng tao. Pero ang Diyos hindi na. Pangalawang benepisyo na kailangan po nating tanggapin at maunawaan sa buhay po natin sa muling pagkabuhay ni Jesus. It guarantees us forgiveness and justification. 1 Corinthians chapter 15, verse 17. Sabi ganon, and if Christ has not been raised, your faith is futile. Amen? You are still in your sins. Sa Tagalog, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. Kaya nga napakahalaga yung muling pagkabuhay ni Kristo. Amen? Na kailangan binibigyan po natin ito na importansya. Na every time na dumarating yung ganitong pagkakataon sa ating buhay, we need to celebrate. Yes. Kailangan natin magpasalamat sa Kanya. Kasi kung hindi siya muling binuhay ng Diyos Ama mula sa libingan, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Amen? Sayang! Walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Pero sabi dito, kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang iyong pananampalataya. Wow! Grabe ito. Kaya salamat sa Diyos. Hindi siya nanatili doon sa libingan. Amen? Romans chapter 4, verse 25. Sabi ganon, He was delivered over to death for our sins and was raised
natin palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Sa Tagalog sabi, siya'y ipinamatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Wow! Grabe! Noon, akala natin basta na lamang pagsapit ng Resurrection Sunday, worship tayo, pasalamat tayo. Ngayon, alam na natin kung bakit. Nahigit pa sa pagpupuri, pagsamba. Nahigit pa na kailangan natin pumunta sa church every time na meron pong Resurrection Sunday. Kundi, isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay laging excited na magpuri, sumamba sa Diyos, maglingkod sa Kanya, na kahit anong pagdaanan natin, kahit anong pang problema dumaan sa ating mga buhay, hindi tayo susuko, hindi tayo titigil dahil alam natin, dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ang lahat ng ating mga kasalanan ay Kanyang pinawalang sala. Pangatlo, hindi lamang po i-demonstrate ng ating pong Panginoong Hesus ang katagumpayan over Satan, over sin, and over death. Hindi lamang niya binigyan ng garantiya yung kapatawaran at pagpapawalang sala sa ating mga kasalanan, kundi pangatlo, because of His resurrection, we have the access to God's power. Nagkaroon na tayo ng access sa kapangyarihan ng Diyos. At ano ang kapangyarihan ito? Ito yung tinatawag na the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Amen? Ephesians chapter 1, verse 19 to 20. And what is the immeasurable greatness of His power in us who believe, according to the working of His great might, which He accomplished in Christ when He raised Him from the dead and made Him sit at His right hand in the heavenly places. Tingnan niyo po, hindi lamang daw po binuhay na muli ang ating pong Panginoong Hesus mula sa kamatayan, kundi ang Diyos po natin sa ngayon ay nasa kanang luklukan ng Ama, at the right hand of the Father in the heavenly places. At ang kapangyarihan na pwede nating ma-access at matanggap because of His resurrection power, sabi ganon, immeasurable power. Walang tawag nun, hangganan yung kapangyarihan na pwedeng maranasan ng bawat isa. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, lahat na nagsuko ng buhay sa Diyos at lahat na kinikilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, hindi po kayo powerless. We have the power. And this power ay hindi yung basta power na makukuha po natin because of our position. Hindi po dahil sa mga kayamanan na meron po tayo. Kundi this power ay nagmumula sa resurrection power ng ating pong Panginoon. Amen? Na meron na tayong kapangyarihan to say no to any attack of the enemy. To say no to any temptation. Amen? To say no, sa lahat ng mga nagbabadya na mga tukso sa ating pong mga buhay. Para sa ganon,
hindi ka na muli pang magkakasala. Philippians chapter 3 verse 10. Maging sa Apostol Pablo, ang kanyang panalangin, ang kanyang desire, ang kanyang nasa sa kanyang buhay, sa kanyang pagsunod at paglilingkod sa ating pong Panginoon, ay hindi lamang basta maganap o magampanan ang tungkulin niya bilang apostol ng ating pong Panginoon. Kundi siya rin po ay nagnanais at nagnanasa na maranasan ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Amen? Ano sabi yan? Philippians chapter 3 verse 10. I want to know Christ. Sino nagsasalita dito? Si Pablo. Si Paul. I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection. Bakit? Bakit kailangan ni Pablo the power of Jesus' resurrection? Kasi alam ni Pablo na hindi madali ang sumunod sa Kanya. Hindi madali ang maging alagad ni Jesus. Hindi madali na mapagtagumpayan ang anumang pagsubok, trials, and difficulties sa buhay. Alam niya na hindi niya kaya na ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang tagasunod ni Kristo. That's why he needs the resurrection power of Jesus. Kaya tingnan niyo po, nung siya'y nagkaroon ng encounter sa ating pong Panginoon doon sa daan ng Damascus. Amen? Itong si Pablo po ay siya'y nagulat, pero nung siya'y pumunta kay Ananias, siya'y muling nakakita, at yung kapangyarihan ng Diyos ay lubusang dumaloy sa kanya. At alam niyo ho ba, kapatid, lahat ng pagdaanan niya sa buhay, siya'y naging matagumpay. At nandoon, na kahit siya ay tinuklaw ng ulupong, ipinagpaglamang niya yung ulupong. Sabi ng mga tao, nakakita sa mamamatay na yung tao na yan. Siya ay tinuklaw ng ulupong, pero ipinagpaglamang niya. Because of the resurrection power of Jesus. At hindi lamang yun, marami pang mga tanda at kababalaghan ang nangyari sa buhay po ni Pablo because of the resurrection power of Jesus. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and the participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Tagalog, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Mga kapatid, ano ba ang tanging hangarin natin? Yumaman? Makilala? Ano ba ang tunay nating hangarin sa buhay? Simula nung isinuko na natin at ibinigyan na natin ang ating pong buhay kay Kristo, makilala siya ng lubusan. Makilala siyang lubusan, sabi ni Pablo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kung itong si Pablo, ito yung desire ng kanyang puso, kapatid, nawa, ito rin yung desire ng puso po natin. To experience the resurrection power of Jesus. Alam niyo kapatid, pag nasa atin yung resurrection power ni Jesus, pag meron kang nararamdaman, hindi mo na iisipin pa, nasaan kaya si brother, si sister, magpapapray over ako, nasaan kaya si pastor, magpapapray over ako. Hindi na kapatid. Because you have the resurrection power of Jesus, now you have the power and authority to lay hands on yourself and say, na i-release mo yung kapangyarihan ng Diyos at maranasan mo ang kagalingan na nagmumula sa Kanya. Amen? Mga minamahal kong kapatid sa umagang ito,
sa ating pong pagtatapos. Nawa lahat po tayo dito ay naniniwala, kagaya ng sinasabi po ng Biblia, na si Jesus ay buhay. Amen? Na si Jesus ay buhay. Kung paano sinasabi ng Biblia, nung hinanap ang kanyang katawan, ang kanyang bangkay doon sa libingan kung saan siya inilibing, at sabi ng Biblia, He is not here because He has risen from the dead. Kapatid, nawa lahat po tayo, ganun din po ang ating pong pananaw. Ganun din po natin kinikilala ng ating pong Panginoong Yesus ay buhay at bumangon mula doon sa libingan. Tayo ay patuloy na mamuhay dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Bawat isa po sa atin na naglagat ng buhay sa kanya, meron tayong assurance ng ating mga kasalanan na iyong ginawa o iyong ginagawa at gagawin pa ay binigyan na ng kapatawaran ng ating pong Panginoon. Amen? Na tayo ay pinatawad na ng Diyos. Yan ang mabuting balita. Tayo ay pinatawad na ni Jesus. Hindi ka man mapatawad ng tao, pero ang tunay na assurance na meron po tayo, because Jesus has risen from the dead, tayo ay merong assurance na ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Hindi lamang yon. Because Jesus has risen from the dead, we have hope. And this hope that we have is already secure. Our hope is already secure because Jesus has risen from the dead. At higit sa lahat, mga minamahal kong kapatid, patuloy tayong mamuhay araw-araw na tangan-tangan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Araw-araw, sa ating pagpapatuloy, sa ating paggampan sa anumang ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mga buhay, patuloy tayong mamumuhay na tangan-tangan the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Why? Because Jesus is alive. Because Jesus is alive, He will live forevermore. Because Jesus is alive, we can face tomorrow. Amen? We can face tomorrow because Jesus is alive. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Sa patuloy po nating pagdideklara sa umagang ito na si Jesus ay buhay. Amen? Na si Jesus ay buhay. Kanya nang tinapos ang kapangyarihan ng kasalanan at pati ang kapangyarihan ng kamatayan. Dahil siya ay buhay, tayo ay nagkaroon
ng full assurance na lahat ng ating kasalanan ay Kanyang pinatawad at pinawalang sala. Dahil sa Kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng access sa Kanyang kapangyarihan. And this resurrection power of Jesus ang siyang kailangan natin na maging tangan-tangan natin sa ating pong paglalakbay tungo sa hangganan na pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nanatili doon sa libigan. Hindi ka nanatiling patay. Hindi ka gaya ng mga kinikilalang mga Diyos at tagapagligtas ng ibang tao. Pero salamat, Panginoon, dahil ang Kristo na aming itinataas sa lugar na ito, yung Kristo na aming sinasamba, inaawitan, pinaglilingkuran sa lugar na ito, ay hindi patay, kundi ikaw ay buhay. At ikaw ay mananatiling buhay. Salamat po, Panginoon. Ama, sa oras na ito, hayaan mo na ang lahat ng benepisyo ng iyong muling pagkabuhay ay patuloy naming maranasan sa aming pong mga buhay. Panginoon, kung meron man mga namatay na mga pangarap ang iyong mga anak, sa oras na ito, Diyos, because of the resurrection power of Jesus, aming idinideklara sa aming kalagitnaan na ang lahat ng mga nangamatay ng pangarap, ito'y muli mong bubuhayin, Panginoon. Mga nangamatay ng mga relasyon ay iyong muling bubuhayin, O Diyos, at panunumbalikin. Mga nangamatay ng pagmamahalan ay muli mong bubuhayin because you are the God of restoration and resurrection. Ama, salamat po. Mga nangamatay ng pag-asa ay muli mong bubuhayin, Panginoon, at ang bawat isa, O Diyos, ay makakaranas ng tunay na pag-asa na nagmumula sa iyo. Ama, salamat po. Wala po kaming ibang aasahan kundi ikaw lamang. Ama, kilala mo ang bawat isa. Merong mga nandito, O Diyos, na sila po, Panginoon, ay gusto nang sumuko. Gusto nang tumigil. Gusto nang huminto. Dahil hanggang ngayon, O Diyos, ay hindi nila makita yung katuparan at kaganapan ng kanilang mga inasahan sa kanilang mga buhay. Ama, sa oras na ito, O Diyos, muli hayaan mo na maranasan ng bawat isa na ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat. Ikaw ang Diyos na muling magbibigay sa kanila ng lakas, ng biyaya, upang sila ay magpatuloy, upang sila ay lalong magtiwala sa iyo, upang sila ay lalong umasa sa iyo. Salamat po, Panginoon. Kaya, Ama, sa oras na ito, muli, in the name of your Son Jesus, I release the resurrection power of Jesus upon their lives right now in Jesus' name. Receive the resurrection power of Jesus in your life right now in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Ama, sa oras din ito, amin pong idinideklara ang kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. Ano mang mga problema sa aming pong mga pisikal na pangatawan,
in the name of Jesus. We declare the resurrection power of Jesus, O God, sa bawat parte ng katawan ng iyong mga anak na merong problema, merong sakit at karamdaman. In Jesus' name, I declare healing right now in Jesus' name. At sa oras ding ito po, Panginoon, sa lahat na nananalangin, O Diyos, ng financial breakthrough, in Jesus' name, through the resurrection power of Jesus, I declare abundancy upon their lives right now in Jesus' name. I release your provision right now in Jesus' name. Lord, salamat po. Katagumpayan sa kanilang mga pangarap, katagumpayan sa kanilang mga plano, katagumpayan sa kanilang mga negosyo, katagumpayan sa kanilang pamilya, katagumpayan sa kanilang mga career. In the name of Jesus, I declare right now in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat at ibinibigay po namin ang lahat ng papuri, pagsamba at pagtakina sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.